Ayan o, tingnan mo. Ano siya? Ang madadali dito lalo na tong dulo mo. Ay, dolo. Oo. Tapos, mabilis na mag-dry. Gawa ng, di ba, nagpatong-patong pa ng kulay. Kaya dapat inaalagaan pagka ganyan. Kasi, syempre, pagka ano yan, patong-patong, hindi ka maiwasan. Magda-dry talaga yan. Sa unang ligo mo yan, mga 3 araw, okay pa yan. Wala pa yung dry. Mga, ano na yan, mga 1 buwan, ayan, umpisa na. Nagda-dry na yan. Gawa ng, ano kasi, tatad ka Hindi kasi kasi ng kulay. pwedeng hindi pula yan kasi ang bilis May ubang ka. Oo. Yun lang magiging problema natin. Ipapariban mo ba? Oo. Yun alam mo na, magda-dry talaga. Oo. Tapos, baka ito'y matamaan yung dulo din. Hindi, anuhan na kayo, bawasan siya, no? O, kung halimbawa matamaan man siya, kasi hindi natin maiwasan yan, masusunog talaga yan, Tim. Hindi, ano muna siya nabupitan? Yung dulo talaga, ano talaga yung nasusunog. Kasi alam kung bakit. Di ba bumababa nga yung kulay? Oo. Dito lahat napupondo yun sa dulo. Kaya dito nasusunog. Hindi talaga maiwasan, masusunog at masusunog. Ano, ipapaano mo ba to? Oo. Pero kailan ba? Ikaw, kailan ba, balak? Hindi. Bukas. At ayun na nga mga be, pinaliwanag ko na rin dito kay ate na kung ano mangyayari sa buhok niya pag nireba namin. Kasi nga talagang mabilis na rin mag-dry ang buhok niya gawa ng mahilig talaga siya magkulay gawa nga ng may uban siya. Siya lang minsan kasi nagkukulay ng hair niya at kaya wala na talagang pahinga sa kulay. Kaya pinaliwanag ko sa kanya kung ano yung mga mangyayari sa buhok niya. Pero gagawin talaga namin ng lahat para hindi naman mangyari or masunog nga talaga yung buhok niya. Kaya ito yung may nilagay kami sa buhok niya, protection para bago namin siya ireban at lagyan ng gamot. Kaya nilagyan namin siya ng marami para iwas yun nga sunog mga be. At ito na nga nilalagyan na nga rin siya dyan ng rebonding number 1. Yan, nilalagyan na rin siya. Kasi nga mga be, talagang pinapaliwanag namin sa kanila kung ano yung mangyayari sa buhok nila bago namin sila gawin. Para alam na rin nila kung ano ang mangyayari sa buhok nila. Hindi kasi kami basta-basta gumagawa na lang na hindi namin sinabi sa mga customer namin kung ano mangyayari sa buhok nila. Kaya talagang pinapaliwanag ko lahat para kung mangyari man yun, hindi na sila mabigla. Kaya ito na nga mga be, nung pagkatapos siya ibabat sa rebonding number 1 ay oras na rin ay babanlawan na rin siya dyan mga be. Babanlawan na natin yung rebonding number 1. Kaya mga be, yung mga customer ko talagang sanay na rin sila sa akin kasi nga gawa ng bago ko sila gawin ay talagang pinapaliwanag ko kung ano yung mga bawal gawin sa buhok nila. Kasi nga para naman sa kanila yun. At para maiwas naman masira. Kasi mahirap kasing pag yung sirang-sira na yung buhok, mahirap na siyang gawin eh. Ito pa mga be. Pag virgin hair kasi ang buhok natin, maganda talaga yan kalalabasan yan pag nireban. Pero kung ang buhok natin ay tatad na siya ng kulay, tapos bihira magpa-treatment, kaya wag nyo nang asahan pag nireban siya, talagang kasing ganda pa rin siya ng virgin hair. Hindi na siya ganun mga be. Kasi nga nagkulay na kayo ng buhok. Kaya kung gusto nyo talaga na maganda ang buhok nyo at healthy, huwag kayong magpakulay. Kasi yun talaga yung nakakasira ng buhok, ang color. Sa wakas mga be ay napatuyo na rin yung buhok niya sa rebonding number 1. Ayan na nga pala yung buhok niya. Diba? Maganda na. Ang gagawin na lang nga pala dyan mga be, ititrim na lang namin yung dulo niya. Yan, para matanggal yung mga dry sa dulo. Yan. Maganda na yung buhok niya, wala nang kulot. At ito na nga mga be, hindi ko na naipakita sa inyo ang pagplancha sa buhok niya. At ito na nga nilalagyan ko na siya ng neutralizer. Hindi ko na na-videohan. Kasi nga sa sobrang excited namin dyan. Kasi nagkainan kami dyan eh. Kumain kami ng kanin. At ayan na nga ay nilalagyan ko na siya ng neutralizer. At ito na nga pala mga be ay nakababad na nga pala siya dyan sa color. Kinulayan na rin namin yung buhok niya. Kung mapapansin nyo, hindi ko na rin nilagyan yung dulo niya. Kasi nga hindi na kayang lagyan ng color yung dulo kasi baka mag-react at lalong masisira ang buhok niya. At ito na nga nung nabanlawan na yung color. Yan, binoblower na namin siya kasi nga ititreatment na natin ang buhok niya.
Ayan. Nilagyan na nga pala namin siya dyan ng Botox. Kasi nga, hindi ko na talaga nabuo yung video ko na paglagay ng Botox at paglagay ng kulay. Kasi nga sa sobrang excited sa kwentuhan namin, kaya yan, nakalimutan ko na siyang i-video. At ayan na nga, eto na nga yung napatuyo na siya mga be sa Botox. Ayan, lalo nang gumanda yung buhok niya. 'Di ba? Nawala na yung dry. Ayan, ang ganda na. 'Di ba? Nang kinalabasan ng reban niya, wala nang kulot at tuwid na. Ayan. Yan, paplansyahin na natin siya ngayon mga be. At eto na nga mga be, tapos na siya. Tapos na si ate. Ayan. Napakaganda na ng buhok niya at pantay na pantay yung color. Pinantay na lang namin yung color niya kasi nga dapat yan ay burgundy sana ikukulay, eh hindi na kayang kulay ng burgundy. Kaya yan na lang yung kinulay ko anong kulay niya dati. At ito na nga, ganda na siya at bibidyohan na lang namin. Ayan mga be, thank you for watching.